Sige po, magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Awit, chapter 7. Itutuloy po natin ang ating serye. Habang binibigay ko yung mga puntos para sa ating exhortation, doon natin babasahin para hindi po tayo mag-ulit-ulit at makasave tayo ng oras. Ang konteksto po ng Awit chapter 7, si King David po ay lumalapit sa Panginoon sa panalangin dahil sa false accusations na ibinibintang sa kanya. At sa taas po, ito po ay galing kay Cush na Benjaminita. Maunawaan po natin na si King Saul na pinalitan po ni King David ay galing sa lahi ni Benjamin. Natural lamang na ang maging opposition sa paghahari ni King David ay ang lahi ni Benjamin, kung saan nanggaling si King Saul. At sa verse 4, sinasabi doon kung ano ang ina-accuse kay King David na hindi naman totoo. Kung ako'y gumanti ng kasamaan ng aking kaibigan, ginawa niya ng masama ang kanyang kaibigan, at nilooban ng aking kaaway na walang dahilan, ninakawan din niya ang kanyang kaaway, na ito ang ibinibintang kay King David na hindi naman totoo. So sinasabi sa atin, papaano natin dinidil, hinaharap ang mga maling accusation laban sa atin. Kung matagal-tagal na tayo sa mundong ito, siguradong naranasan na natin sa ating trabaho, sa bahay, o sa church, o sa ating community, ay merong ibinibintang sa atin na ginawa nating mali pero hindi naman totoo. Papaano natin inaharap, dinidil ang mga ganitong klaseng situation? At ito ang titignan natin kay King David na tuturuan niya tayo. Sa verses 1 and 2, basahin po natin, makikita natin ang kanyang pagdidepende, paglapit sa Panginoon patungkol sa kanyang concern. Basahin po natin. O Panginoon kong Diyos, nanganganlong ako sa iyo, iligtas mo ako sa lahat ng humahabol sa akin at iligtas mo ako. Baka gaya ng leon ay lurayin nila ako, na kinakaladkad akong papalayo at walang sumasaklolo. Ang unang tugon ni King David ay siya po ay lumapit at humingi ng tulong sa Panginoon. Ang unang tugon niya ay prayer. Kapag ang iba ang sinisiraan at kinukwento lang sa atin, parang magaan lang, walang problema. Pero kapag tayo na ang nakakaranas ng paninira, alam natin ang pakiramdam na ito ay mabigat, ito ay mahirap, at masisense natin yan sa silakbo na sa ating damdamin na gusto nating gumanti. Gusto nating patunayan ang ating sarili na sila ay mali at tayo ang nasa tama. At maiiwasan nating tumugon sa kasalanan, maiiwasan nating gumanti o magsalita ng hindi tama kapag ang unang tugon natin ay panalangin. At alam niyo po ba, merong commentator na nagsabi
na the more na ang isang mananampalataya o ang isang tao ay binibigyan ng mataas na value ang mga kautusan ng Diyos. Binibigyan niya ng mataas na value kung ano ang tama at kung ano ang mali, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, the more na nagiging painful ang false accusation sa atin. At gusto kong masilip po natin na kung tayong mga tao na nakakaranas ng false accusation, hindi naman talaga tayo perpekto, pero nasasaktan tayo kapag ina-accuse tayo na hindi naman totoo. Imagine po natin, papaano pa kaya ang suffering ng ating Panginoong Yesus? Na ang ating Panginoong Yesus inaccuse na ang kanyang kapangyarihan ay nanggagaling kay Satan, kay Beelzebul. At paulit-ulit, ang maling accusation siya ay pinatay sa cross dahil sa maling accusation. Ang great injustice na nangyari sa kasaysayan ng mundong ito. Magkakaroon tayo ngayon ng idea sa matinding suffering na naranasan ng Panginoong Yesus na hindi siya gumanti, kundi tinanggap lamang niya ang kalooban ng Panginoon na siya ay mamamatay sa krus, nagtiwala siya sa Ama. At dito natin makikita na ang awit chapter 7 ay tungkol kay David, tama. Pero meron siyang ibang tinutukoy at ito ay ang ating Panginoong Yesus at makikita natin maya. So verses 3 to 5, makikita natin ang malinis na konsyensya ni King David. Basahin po natin, verse 3, O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may pagkakamali sa mga kamay ko, kung ako'y gumanti ng kasamaan sa aking kaibigan, o nilooban ang aking kaaway na walang dahilan, hayaang habulin ako ng aking kaaway at abutan ako at takpan niya sa lupa ang buhay ko at ilagay sa alabok ang kalwalhatian ko. Ganito kasimple ang sinasabi ni King David sa Panginoon. Kung totoo ang pinaparatang sa akin, Panginoon, pabayaan mong patayin nila ako. Pabayaan mong alisin nila ako sa trono bilang hari. Ganito po kasigurado si King David na hindi niya ginawa ang maling pinaparatang sa kanya. At mamaya makikita natin na tanging ang Panginoong Yesus lamang ang pwedeng mag-claim ng ganito na walang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero maunawaan natin si King David na sa particular na kasalanan na ina-accuse sa kanya, sinasabi niya at siya ay sigurado, hindi ko ginawa. At kung ginawa ko man yan, ang sabi niya sa Panginoon, pabayaan mong patayin nila ako at alisin nila ako sa trono bilang hari. So ang ibig sabihin po, malinis ang kanyang konsyensya. Alam niyo po ba, napaka-importante sa ating mga mananampalataya ang pagkakaroon ng malinis na konsyensya. Imagine po natin, kung si King David sa tagpong ito nahihirapan dahil sa false accusation sa kanya, imagine po natin kung kalahati ng ina-accuse sa kanya ay totoo. Mas mabigat. Mas mabigat. Kasi ang ibig sabihin, kino-convict siya ng kanyang konsensya. Sinasabi ng kanyang konsensya, tama yung sinasabi nila. Mali nga yung ginawa mo. At ito ang nagpapabigat sa atin. Kapag hindi malinis ang ating konsensya, ang ibig sabihin, hindi tayo regular na nagre-repent sa ating kasalanan, pinapabayaan lang natin ang kasalanan, ang ibig sabihin, the moment na merong mag-accuse sa atin, o kaya minsan yung kilos lamang ng ibang tao, o yung sinasabi ng ibang tao na wala naman talagang maling intention pero binibigyan natin ng maling pakahulugan, ang ibig sabihin, yung konsensya natin ang nag-a-accuse
sa atin. Nakikita niyo po kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malinis na konsyensya. Dahil tayo ay makasalanan, karamihan ng bigat na dinadala natin, tayong mga mananampalataya, ay dahil sa conviction ng ating conscience. Kapag ganito, na kinoconvict tayo ng ating konsyensya na meron tayong maling ginawa, ang unang gawin natin, hindi po dumipensa, kundi mag-repent. At actually, ito dapat ang ginagawa natin araw-araw na sa ating daily meditation ng Word of God, sa ating daily self-examination, ang Holy Spirit meron siyang ipapakitang kasalanan sa atin. Pero ang unang reaction natin, pansinin po natin, gusto nating takpan, gusto nating dumipensa, gusto nating i-ignore. Pero ang kasalanan po, hindi natin pwedeng i-ignore. Babalikan at babalikan tayo niyan. Kailangan harapin na natin, tignan natin na ito nga ay kasalanan na ating ginawa. Tayo ay magsisi at lumapit sa krus para humingi ng tawad at siguradong papatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kung regular nating ginagawa ang paghingi ng tawad at paglapit sa Panginoon, sa pananampalataya, sinasabi sa atin, magkakaroon tayo ng malinis na konsyensya. Ngayon, kapag malinis ang ating konsyensya, ano man ang sabihin ng iba, hindi ka masyadong affected. Tama, may time na masasaktan ka, kamukha ni King David, dahil ina-accuse siya na hindi naman totoo. Pero hindi yung sobra. Hindi yung sobra na pati yung konsensya mo, ina-accuse ka na tama yung sinasabi ng ibang tao. Mali nga yung ginawa mo. So magiging manageable, magiging magaan lang yung bigat. At hindi tayo basta-basta nasasaktan kung ano man ang sabihin o gawin ng iba. Kasi ang ibang tao, hindi naman kayang abutin ang ating mind. Ang tanging pwedeng umabot ng ating mind at ang ating puso ay ang Panginoon sa pamamagitan ng ating konsyensya. Kapag kinoconvict tayo sa mali nating ginawa. Kaya ang isang taong malinis ang kanyang konsyensya, pansinin po ninyo, sa gawa, si Apostol Pablo, ang palaging dinidepensa niya, malinis ang aking konsyensya sa harapan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ano man ang sinasabi ninyo, hindi ako kinoconvict ng aking conscience. At ito ang nagsisilbing protection ni Apostle Paul. At ito rin ang magsisilbing protection natin laban sa maraming paratang sa atin na hindi naman totoo. Laban sa gustong sumira sa atin. Kapag malinis ang ating konsyensya, hindi nila tayo masasaktan. At makikita po natin na magiging madali sa atin na kargahin ang mga normal na kargahin natin sa mundong ito. Makikita natin sa susunod na si King David sa verses 6 to 11, makikita natin sa kanyang prayer po ito, ginamit niya ang holiness ng Panginoon para malesen ang pain sa kanyang puso na nararamdaman. Dito po pumapasok ang knowledge sa scripture na ginagamit natin sa ating prayer, sa ating paglapit sa Panginoon. Basahin po natin, verses 6 to 11. Ikaw ay bumangon, O Panginoon, sa iyong galit. Itaas mo ang iyong sarili laban sa puot ng aking mga kagalit. At gumising ka dahil sa akin, ikaw ay nagtakda ng pagsusulit. O, nire-remind ni King David na mayroong judgment day na sa harapan ng Panginoon, paparusahan niya ang lahat ng kasalanan, kasama na ang false accusation laban sa kanya. Hayaan ang kapulungan ng mga tao ay pumaligid sa iyo at bumalik ka sa itaas sa ibabaw nito.
Ang Panginoon ay humahatol sa mga bayan. Hatulan mo ako. Tingnan niyo po ito. Hatulan mo ako, o Panginoon, ayon sa aking katuwiran. Ba't malakas ang loob ni King David? Maliban na lamang na meron siyang ibang tinutukoy ang ating Panginoong Yesus. Hatulan mo ako, o Panginoon, ayon sa aking katuwiran at ayon sa taglay kong katapatan. Malakas ang loob niya. Mamaya, explain po natin. O naway magwakas na ang kasamaan ng masama, ngunit itatag mo ang matuwid, sapagkat sinusubok ng matuwid na Diyos ang mga puso at mga pag-iisip. Verse 10, ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng pusong tapat. Verse 11, ang Diyos ay hukom na matuwid at ang Diyos na araw-araw ay may galit. So, ginamit ni King David, ni-remind niya ang kanyang sarili sa kabanalan ng Panginoon, sa katuwiran ng Panginoon, na ang Diyos po ay infinitely holy, na walang kasalanan ang makakaligtas sa Kanya, paparusahan ng Diyos ang lahat ng kasalanan sa Judgment Day. Paano ito makakatulong sa situation ni King David? Alam niyo po ba, merong inilagay sa atin ang Panginoon na tinatawag na sense of justice. Na kapag merong mali na ginawa sa iba o sa atin, sinasabi sa atin, base kung paano tayo nilalang ng Panginoon, kailangan itama ang mali. Kailangan parusahan ang kasalanan, ang mali. At ito ang pinagmumulan ni King David. Ito ang ating nararamdaman tuwing merong gumagawa ng masama sa atin at gusto nating gantihan dahil sa sense of justice na meron tayo. Pero makikita natin ang wisdom ng Panginoon sa pamamagitan ni King David na nirehearse niya ang kabanalan ng Diyos, na ang Panginoon nagpaparusa at walang makakaligtas sa Kanya. Pwedeng lokohin ng ibang tao. Pwede nilang lokohin ang ibang tao, pero hindi nila pwedeng lokohin ang Diyos. Alam niyo po ba, habang nire-rehearse ni King David ang kabanalan ng Diyos, na kung si King David merong sense of justice na isang makasalanan, mas lalo na ang Diyos. So ang ibig sabihin, yung pain nababawasan. Yung grip na gusto niyang gumanti, nababawasan sa kanyang puso. So nahihil yung galit. Yung kagustuhan niyang patunayan ang kanyang sarili, magsalita, nababawasan. Kasi nakikita niya ngayon, meron palang Panginoon na infinitely holy, napaparusahan niya ang lahat ng kasalanan. Na walang sino man ang pwedeng magloko sa Diyos. So ito ang isang pakinabang na meron tayong right knowledge ng Word of God. Nagagamit natin sa ating prayer at nagiging totoo sa atin. At ang isang pakinabang pa nito, makikita natin, nagdidepende si King David ngayon sa katwiran ng Diyos. Na ang Diyos mismo ang hahatol sa gumawa ng masama sa Kanya. So ang ibig sabihin, hindi niya kailangang gumanti. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili. Ang Diyos mismo na matuwid, na hahatol sa kasalanan ng iba na ginawa sa Kanya. At mapapansin po natin dito na ang panalangin ni King David ay tumutukoy sa pagdating ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Yesus. Sa verse 8, ang Panginoon ay umahatol ng mga bayan. Hatulan mo ako, o Panginoon, ayon sa aking katwiran. Panginoon, ihatulan mo ako base sa katwiran ko. Alam nating walang perpekto, sino man sa atin. Pero bakit ganito kalakas ang loob ni King David? Ang ibig sabihin, sa konteksto nito, makikita natin, ang tinutukoy ni King David, yung particular sin na ina-accuse sa kanya na hindi naman totoo. Sigurado siya. Pero makikita rin natin na dahil si King David ay isang propeta
at sa kanya manggagaling ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus, makikita natin, tanging ang Panginoong Yesus lamang ang pwedeng mag-claim ng ganito na, Panginoon, hatulan mo ako, sapagkat sinusubok ng Panginoon ang matuwid ang puso ng mga pag-iisip. Ang Panginoong Yesus lamang, makikita natin ang tunay na makakapag-claim nito. Basahin natin ang unang Pedro, dito tayo magtatapos. Ang unang Pedro, chapter 2, verses 21 to 24, makikita natin ang connection dito. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Sila'y hindi nagkasala, siya'y hindi nagkasala, at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Tingnan niyo po, ang tugon ng Panginoong Yesus. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan, ang Diyos Ama. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Kung binabasa ninyo po yung mga gospel accounts kung saan ina-accuse ang Panginoong Yesus ni Pilato, ng mga Pariseo, ng mga eskriba, pansinin po ninyo, hindi man umiimik ang Panginoong Yesus. Kung binabasa mo yan na walang insights na galing sa Holy Spirit, parang madali lang. Hindi. Base po sa ating karanasan, kapag ina-accuse tayo ng hindi naman totoo, di ba nagagalit tayo? At malalim ang pagnanasa sa ating puso na gumanti. O kaya gusto natin magsalita para mapatunayan na hindi totoo ang paratang sa atin. Pero pansinin po natin ang Panginoong Yesus. Tahimik lamang siya. In-accuse siya pero hindi siya gumanti. Tahimik lamang siya na hinarap niya ang krus kung saan ililigtas niya ang mga mananampalataya sa Kanya. Alam niyo po ba, para magawa ng Panginoong Yesus ang ganong klaseng pananahimik, ang ibig sabihin, malinis na malinis ang kanyang konsensya. Wala siyang bahid ng kasalanan. Walang nag-a-accuse sa kanya na meron siyang ginawang mali. Ang ibig sabihin, absolute o perpekto ang kanyang pagtitiwala sa Ama. Absolute ang kanyang obedience sa Ama. At alam niyo po ba, ang perfection na ito ng ating Panginoong Yesus, makikita natin dahil sa kanyang kamatayan sa krus, sa mga nanampalataya, tayong mga nanampalataya sa Kanya, ito ang katwiran na ipinasuot sa atin. At pinatawad ang lahat ng kasalanan natin sa krus dahil sa Kanyang kamatayan. Ngayon, i-connect natin ngayon kapag ina-accuse tayo na hindi naman totoo. Kapag alam natin na ultimately, sa harapan ng Panginoon, ang ating katwiran ay nakadepende sa katwiran ng ating Panginoong Yesus na ipinasuot sa atin, ano man ang accusation, ano man ang opinion ng ibang tao sa atin, hindi yan magmamatter sa harapan ng Panginoon. Mananatili ang opinion ng Panginoon na tayo ay matuwid dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, ngayon natin ma-assess ang ating sarili. Ang matinding pagdanasa natin na gusto nating i-prove ang ating sarili na tayo ay inosente, ang kagustuhan natin na gumanti, nagmumula yan na mas mahalaga sa atin ang opinion ng tao kesa sa opinion ng Diyos sa atin. Ginagawa nating idol ang reputation natin. Ginagawa nating Diyos-Diyosan kung ano ang opinion ng ibang tao sa atin. Kaya naman kapag masama ang opinion sa atin, nagagalit tayo basta-basta, agad-agad, at malalim ang galit natin. Kasi sinira nila ang ating idol, ang ating Diyos, Diyosan. Pero kapag totoo at nararanasan natin na ang katwiran ng Panginoong Yesus ay naisuot
sa akin dahil sa aking pagkikipag-isa sa Kanya. Sa harapan ng Diyos, ako ay Kanyang anak na lubos na natutuwa at nagagalak sa akin. Kung maging totoo lamang sa atin ang katotohanan ito, alam niyo po ba, mawawala yung urge na kailangan nating i-prove ang ating sarili. Mamamatay ang desire na gumanti. At magagawa natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus na inaccuse siya na hindi naman totoo, pero tahimik lang. Tahimik lang siya hanggang sa krus. Tahimik na tinanggap. So, makikita natin sa verse 17, kung ito ang prayer ni King David, sa verse 17, sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. Sa verse 17, ibibigay ko sa Panginoon ang pasasalamat na ang nararapat sa kanyang katwiran. So nagre-rejoice siya sa katwiran ng Panginoon. At ako'y aawit ng papuri sa pangalan ng Panginoon, ang kataas-taasan. Nakita niyo po yung progress sa una, galit, takot. Pero sa kanyang prayer, bumalik siya sa Panginoon, sa kabanalan ng Panginoon, niremind niya ang kanyang sarili, sa kabanalan ng Panginoon na magpaparusa ang Panginoon, niremind niya ang kanyang sarili sa katwiran na meron siya, sa katwiran ng Panginoon na ibinigay sa kanya, nag-rejoice siya sa bandang huli. At ganito ang pattern palagi sa ating prayer, na dinidil natin ang iba't ibang issues sa ating puso. At sa Awit chapter 7, tinuturuan tayo kung paano natin i-deal ang pain kapag tayo ay ina-accuse ng hindi naman totoo. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng karunungan. Pinapakita mo sa amin, Panginoon, kilala mo kami. Alam na alam mo ang laman ng aming mga puso sa kung papaano kami tutugon na bunga ng kasalanan. Alam mo ang aming mga struggles na nagbibigay ng comfort sa amin na ang aming Panginoong Yesus higit ang kanyang naranasan, Panginoon. Namamangha kami sa perfection ng aming Panginoong Yesus, na nung siya'y inalipusta at inaccuse falsely, hindi siya lumaban, hindi siya gumanti, hindi nga pinatunayan ang kanyang sarili. Tahimik lamang siya, Panginoon, na nagtiwala at nag-submit sa iyo, sa iyong kabanalan, na ikaw ang magpaparusa, Panginoon. At salamat, pinarusahan mo ang lahat ng aming mga kasalanan nung namatay ang aming Panginoong Yesus sa krus. Inako niya ang iyong poot sa kasalanan na dapat kami ang magbayad sa impyerno sa pangwalang hanggan. At pinasuot mo sa amin, Panginoon, ang kanyang katwiran, ang kanyang perfect righteousness. Ang dalangin namin, Panginoon, bilang isang congregation, individually, bilang mananampalataya, iparanas mo po sa amin, Panginoon, ang katwiran na pinasuot mo sa amin, na sa harapan mo ngayon, dahil sa aming pakikipag-isa sa aming Panginoong Yesus, kami matuwid as if hindi kami nagkasala, as if nasunod namin ng perpekto ang iyong mga kautusan. At ang aming mga kasalanan ay inako ng Panginoong Yesus nung siya'y namatay sa krus. Tulungan mo po kaming maging totoo ito, Panginoon, mapuno ang aming mga puso. Mag-heal ang sugat, ang pain. At humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa maraming pagkakataon na ibinigay mo ng libre ang iyong approval, ang iyong pag-ibig. Ibinigay mo ng libre ang katwiran na dinidesire namin. Pero bakit
namamalimos kami, Panginoon, sa approval ng ibang tao, sa acceptance ng ibang tao sa amin, sa magandang opinion ng ibang tao sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon, na para bang sinasabi namin hindi ka sapat. Parang sinasabi namin walang gamit ang nakamit ng aming Panginoong Yesus sa krus. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sa aming pagsamba ngayong umaga, Panginoon, sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Panginoon, tulungan mo po kaming magpasalamat at mag-worship sa katwiran na ibinigay mo po sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Na maudyukan ang puso ng bawat isa sa amin. Maisentro ang aming puso at kaisipan sa aming Panginoong Yesus, sa iyong pag-ibig na ipinakita sa krus ng aming Panginoong Yesus. At ma-edify kami, Panginoon. At magligtas ka, Panginoon, sa mga kaluluwang nandito na wala pa sa aming Panginoong Yesus. Ikaw po ang magpaunawa ng iyong pag-ibig sa kanila, Panginoon, na makakamit nila sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoong Yesus. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.